Yung kulungan nating baboy mga kaprobinsya, hindi na po masyadong maingay sa tuwing magbigay tayo ng pagkain. Nakadispatsa na po natin yung ating mga baboy. Kahit mura lang, dinispatsa po natin para wala na tayong problema ba. Kasi pag walang buyer, ang problema tayo. Tapos kung palagi pa natin sa alagaan, kahit alam natin na medyo mura yung presyo, problema. Tatlo yung natira para inahin to. Tapos dito sa kabila din, tatlo. Yan. Mga kasama nila kinuha na para pang lechon. Medyo mura lang mga kaprobinsya. Hindi masyadong mahal. Dispatcha lang natin para wala nang problema. At saka hindi na po malaki yung gastos natin sa feeds nila. Sa ngayon po, yung mga alaga natin, hindi na natin binigyan ng pagkain tuwing tanghali. Ang ginawa lang natin dito, umagat sa kahapon yung pagbigyan namin ng pagkain sa kanila. Tapos tuwing tanghali, binigyan namin sila ng mga dahon ng mga regagwa para pang snacks nila ba. Tapos yung nilagay namin dito, yung ating barako, yung isa nating inahin mga kaprobinsya, paulit-ulit naman siya naglanding. Hindi siya nabuntis, oh. Nung una pong nabuntis siya, hindi po siya kasta, PI lang. At naglanding ulit siya, pinagkasama naman natin. Sayang, no? Malaki pa sana yung inahin natin. Tapos kung hindi siya mabuntis mga kaprobinsya, dalawa na lang yung inahin natin dito. Kung hindi siya mabuntis. Pero ito po, yung dalawa natin inahin, mukhang buntis na yan. Malaki na po yung tiyan nila. Puro kasta lang yan. Yung isa dito, barako po ng aming kapitbahay yung nakakasta. Yung isa din, yung barako natin. So sa ngayon, yung mga baboy natin dito nasa 10 heads. Isang barako, tatlong inahin, at 6 yung dumalaga natin ng mga babae. Ang balak po natin dito, hindi na tayo magpatining. Mag-alaga lang tayo ng mga inahin para kung sakaling may mga anak sila, may mga biik, bagong walay pa lang, ibinta na natin. Ang advantage po dito mga kaprobinsya, hindi po masyadong malaki yung gastos natin. Tapos hindi siya masyadong laborious. Madali lang yung paglinis sa kanilang kulungan pag mga inahin yung alagaan natin. Hindi katulad pag mga patining, matagal linisan, tapos napakabaho pa pag hindi malinisan. So yan po ang ating mga alaga dito ngayon. 10 yung natira. Maganda pag maging inahin na silang lahat. Pakaraming biik siguro mga kaprobinsya. Kahit mga anak lang sila ng tigwalo, tapos sabay-sabay. Ira din pag sabay-sabay sila. Kaya sinasabi po natin sa mga nakaraang vlog natin na magtanim tayo ng mga kamuting kahoy. Mas madali yung kamuting kahoy kumpara sa gabi. So yan po ang tanim natin dito para sa ating mga alagang baboy na mga inahin. Ito po, yung mga didi nila, may 15, may 16. Doon sa kabila, tig-14 yung didi nila. Sana po mag-success tayo sa ating mga project dito mga kaprobinsya. Pero hindi po natin maiwasan na may mga inahin po na hindi mabuntis katulad dito. Okay lang yung hindi mabuntis kaysa umasa tayo na buntis pero negative pala yung resulta. Tsagaan lang muna natin siya mga kaprobinsya. Sayang naman pag ibinta natin na siya agad. Batang-bata pa to. Isang business na sinanganak ito sa atin. Subukan po natin to. Kung hindi siya mabuntis ngayon, subukan natin na EEI. Kasi ilang business na po siya nakasahan. Baka hindi siya hiyang sa natural. I-try lang natin na EEI kung maglandi siya ulit. Kung mga kaprobinsya, nasa 4 na buwan na to mula sa pagpanganak. So, ilang buwan na lang yung hintayin natin. Pag umaabot sila ng mga 7, pwede na natin ito pakastahan or ipa-EEI. Yung mga palangcho natin mga kaprobinsya, maliliit yung iba na ibinta lang natin sa halaga na 7,500 each. Tapos 5 po sila, 3 yung natira dyan. Sa ngayon, busy pa yung kasama natin. Hindi pa tayo nakapagpatuloy dito sa aming kulungan ng baboy. Nagpagawa pa tayo ng pakainan para sa ating mga baka na mga inahin. Kasi nasa labas na po yung mga inahin nating baka. At saka pag wala silang pakainan,
masayang lang yung pagkain nila pag maapakan, hindi nakainin. Lalo na pag tag-ulan. Kaya nagpagawa tayo ng pagkainan ngayon. Yung mga baka natin na mga maliliit, andun na sa loob ng bakod. So safety na sila, hindi na sila makapunta kahit saan. Tsaka na kami magpatuloy dito sa aming trabaho kung matapos yung pagkainan sa ating mga baka dyan. Ang una natin paggawa dito, yung farrowing pin. May mga tubo naman tayo dyan para sa farrowing pin. Kung makagawa na kami ng farrowing pin dito na po, palagyan na natin ito ng flooring. Medyo malaki-laki na yung kulungan natin dito mga kaprobinsya. Pag matapos to lahat, yung size po dito sa ating kulungan, 12, 24, 44 na. 44 by 24. So marami na. Nasa 8 kwarto na yung kulungan natin kung matapos to. At saka dito, balak po natin to na 4 na kwarto yung idagdag natin dito. Para paanak lang. Hindi naman tayo magkatining. So yun na po ang balak natin. Kahit maliliit lang yung ipagawa natin dito. Kahit umabot pa ng 12 yung mga inahan natin, kaya natin yung alagaan. Yung mga kabing natin, naghihintay pa sila sa ating mga kasama na may dalang kumpay. Pero maganda na po yung katawan sa ating mga kambing. Hindi na po katulad dati na payat yung iba. Yung isa nating kambing na lalaki, maganda yung klase niya. Yung mga lalaki naming kambing dito mga kaprobinsya na mga maliliit, mukhang kailangan namin tong iwalay o lipat din sa kabila. Ang problema sa iba dito, hindi pa marunong kumain ng feeds. Umaasa pa sa dili. Tulad dyan, George? Yubo ka, George? Uy! Uy! Ubo! Bu! Ay, ikaw ni mo. Binulat po ko, George, Sa mga nakaraan, nabawasan ng isa yung kabing natin, yung anak ni Dayan. Na-disgrasya. Yung dalawa nating kabing, anak sa ating blackhead. Gwapong-gwapo. Basta dalawa lang yung anak niya. Napakaganda yung resulta mga kaprobinsya. Kaya balak po namin pag manganak siya ng 3 or 4, iwalay namin agad yung dalawa. Sakripisyo lang yung dalawa ba. Kahit mamayat yung dalawa. Tapos yung dalawa naman, iiwan lang natin sa nanay. Nanay lang yung alaga. At saka yung dalawa na iwalay natin, padidihin natin ng komersyal na gatas. Napakabilis yung lumaki mga kaprobinsya. Sa ating kambing na lalaki, dagko kay batiis ba? Ni George. Ba George? Kaya ginalito ha? Ang haba na po ng kanyang sungay. Si George po, nasa mga 2 taon pa to. Hindi pa to masyadong matanda. At marami na po yung lahi na dito. Kaya hybrid sa mga kaprobinsya. Buti lang, naka-survive siya dito sa ating area. Nasanay lang siya. Okay, no? Kahit anong dahon lang yung binigyan namin sa kailaw. Dahon ng gimilina. Napier. Kung mga ipil-ipil ito doon, ito nasa pier, gwapo dito. Putlo na ay rag tumuye. Para dili tayo mataas ba. Pila ka buklaki dire daw nga gagmay?
Sa ngayon po, kakaunti lang silang tingnan. Kasi maliliit pa yung mga kambing natin. Kanang kulot o buhok daw pa na napurgas ah. Huwag mo kaon po, pero gwapo na purgahon na yung vitamins. Kalingaw rapod ba? Di pa yung mukhang physical ano daw, kada yung laki? Anak kada ito? Kada ba? Itong laki ba nga? Dako sa una, yan ni gamay. Kaya ganing kaon na na. Nagrapata dong oh. Ano sa lunggan? Tila ta, sakmala nanti. I-check na ilalom, basig na. Kaya check out, i-check ko na. Yung kulot oh. Gusa ka pala di mo gaap. Wala. Gaap, gapaday gre mo mga palangga do. Duha ka buok ni. Daig laki. Yung una niya anak mga kaprobinsya. Yung apat na magkakapatid. Naibinta po natin yung dalawa para materialasan na natin yun, pero napusuan po siya sa isa sa ating mga kumpare dito. Suki on natin, pabalik-balik po silang bumili dito ng kambing, kaya bininta lang natin. Basta walang sungay po, anak yan sa ating kambing na blackhead or kadugo niya. May isa din dito na walang sungay oh. Apo niya to. Yung nanay niya, yan po, walang sungay din. Nakakaalo lang tingnan mga kaprobinsya yung ating mga alaga. Nakakatanggal ng stress. Dati po na may alaga tayong kambing dun sa Ayungon, kahit busy tayo sa kupahan, nag-alaga din tayo ng kambing. Yung mga kambing po natin yung ating libangan. May baka din tayo doon dati, pero dati po kulang tayo sa kumpay. Puro kumpay lang yung ibinigay natin sa ating mga kambing. Ngayon may mga kumpay na tayo dito. May sungay pala to. Nagmana ni George yung ulo. Yung kapatid niya, walang sungay yung kanyang kapatid, yung lalaki. Pero kumain na siya ng dahon ng Jimilina. Yung mga kambing po namin dito, sanay po sila kumain ng mga kahit anong dahon. Sari-saring dahon yung ibigay namin sa kanila. Sa sunod po, dito tayo magpagawa ng pakainan sa labas. May pakainan naman sila doon sa loob, pero yung mga maliliit, pag doon namin ilagay lahat ng pagkain, hindi sila makakain. Kaya hiniwalay po namin yung iba. Yan po ang lalaking walang sungay. Anak yan sa ating blackhead, pero bansot yan mga kaprobinsya, kasi apat po sila magkakapatid dati. Subukan natin yan na purgahan ulit, bigyan ng vitamins, baka gumanda na yung tsura niya. Yung injectable yung gamitin natin. Yung dalawa nating kambing dito mga kaprobinsya oh, hindi na yan pangit, na-upgraded na yan, pero pag itabi natin sila sa nating kambing na lahi po sa ating blackhead, mawala po yung pagkagwapo nila oh. Gwapo naman yan oh.
Yan po ang nanay, malaki din. Yung isa nating baka mga kaprobinsya, oh. Hindi na po siya masyadong payat. Malapit na po magdalawang buwan mula sa pagkasta ni Limer. Pag magkapunta dito yung technician, ipacheck natin to. Pag ipacheck natin yung ating kalabaw na si Jean. Si Jean na paiay po natin. At saka yung ating kalabaw na si Paloma. Ipacheck po natin para magkaroon tayo dito ng peace of mind. Kung sakaling papuntahin natin yung ating kaibigan dito na technician, samantala hindi natin na may paiay tayo. Isugan niya, oh. Kasi balak po natin dito, dalawa po yung gamitin natin na sistema, EI at saka kasta. Andyan naman si Limer. Kung may alaga tayong baka dyan na sigurado kami na naglandi, ipa-EI natin. Sana buntis na to, kasi maraming busy na dito na kasta ni Limer. Nung hindi pa natin nawala yung kanyang anak, naglandi siya, pero hindi siya nabuntis. Ito po, kung sakaling dumami na yung mga baka natin dyan na mga magagandang klase, pwede natin ito palagaan sa iba. Pabatnan ba? Yan po ang tawag dito sa amin, pabatnan. Pero kung lang interesado na mag-alaga sa kanya, ibinta lang natin. Basta dumami na yung mga upgrade natin dyan na baka. Katulad nila ni Marites. Tingnan niyo po si Marites mga kaprobinsya, oh. Magandang klaseng baka to. Pero hindi pa siya naglandi. Nasa insaktong edad na po siya. Malapit na siya mang 2 taon. September. Mag 2 taon siya ngayong Hulyo. Pero hindi pa siya naglandi hanggang ngayon. Si Marimar dati, napakadali niya naglandi mga kaprobinsya. Nung nagkaroon siya ng kapatid. Pero si Marites, 2 na yung kapatid niya. Si Bitas Junior at si Rigor. Si Marimar, 2 na yung kapatid niya. Si Marimar mga kaprobinsya, 2 na yung kapatid niya. Si Rigor at yung ating Red Brahma na maliit. Ito isa pa lang yung kanyang kapatid, si Bitas Junior. Yan, oh. Gusto niya magpahimas? Si Limer po yung kasay natin dito mga kaprobinsya. Pwede din ipa-EI natin kung sakaling maglandi na siya. Mabait, oh. Hindi na nawag sa atin, pero yung isa nating baka dyan na galing sa Panyabunan, nanuwag. Ito pag umalis tayo, sumunod pa siya sa atin, oh. Ayan. Gusto niya magpahimas. Pero hindi ito napasakay. Yung ganyang katawan mga kaprobinsya, tama lang to. Hindi masyadong payat, hindi rin masyadong mataba. Kasi pag sobrang mataba, baka hindi na po siya maglandi ba o hindi mabuntis. Yung ganito kataba, sakto lang to. Trigon kayo. Marites. Marites! Hindi siya nagmana sa kanyang nanay. Si Bitang, matapang, at hindi tayo basta-basta makalapit. Lalo na pag palagi siyang pinastol sa tabi-tabi. Pag siguro lang yung mag-alaga sa kanya, hindi tayo basta-basta makalapit. Nanuwag. Minsan pa hinahabol pa tayo. Pero siya, mabait siya. Yung tata niya si Pugi. Parang pareha din sila ng tao ba? Kahit pangit yung ugali ng nanay, hindi naman pangit yung ugali ng anak. Yung kambing natin na lalaki ito mga kaprobinsya, oh. Turo na dyan siya. Yung mga kambing natin dito, pag andito sa aming area, mukhang napakapangit lang. Pero pag dali namin doon sa isang mga kaprobinsya, mamangha na po yung mga tao doon. Kasi napagkataba daw sa ating mga kambing dito. Lalo na pag ito yung dalhin natin, para ibita, para pagkahatay. Mamangha po sila. Ito po, may halo tong anglo. Bukas ko na bem, tanaw ko sa tsura niyo bem. Ito, pangkatay lang to. Yung maliit dyan.
pag bumalik ulit dito si Boss Bilya, magkatay tayo ng isang kambing. Namiss ko nang kumain ng kuan. Nilat ang kambing. Dati po napakapayat lang yung mga kaprobinsya. Bansot po yan dati. Kasi 4 po sila magkakapatid. Tapos 2 lang sila nabuhay. Yung kapatid niya na babae na ibinta natin. Tapos nang umabot sila ng mga 2 buwan, hindi na sila pinadidin ng kanilang nanay. Nagkasakit yung nanay nila. Pinagkalapangan natin na madali yung nanay nila kasi hindi na kumain. Halos hindi na makatayo. Pero ginamot natin na isalba lang natin yung kanyang nanay. Sa kuwan pa, murag naladahan ba nung nanganak siya ng 4. Yung ganyan kalaki oh. Maganda yan katayin. Yan po ang isa sa mga advantage mga kaprobinsya pag marami tayong alagang kambing. Pag gusto nating magkatay, kahit anong oras pwede. Pero pag mga full blood yung alagaan natin, mukhang hindi pwedeng katayin yung mga kaprobinsya kasi napakamahal. Andito po si Dayan oh. Hinain po yan yung mga magagwa natin. Malakas po siya kumain. Magandang klase din yung mga anak ni Dayan mga kaprobinsya. Kaso yung isa nadali lang. Yung anak niya na babae oh. Gawin natin yung materialis dahil sa ating mga alaga dito. Yung isa bansot. Isa lang sa mga didi ni Dayan ang kuhan may gatas. At 2 yung malakas lumidi. Yung isa pa yung nadali. Anglo si Dayan. Tapos magandang klase naman yung anak niya kasi si George po yung tatay. Hindi siya namayat. Sakto siya sa pagkain ba. Kadalasan po pag may mga anak na kaprobinsya, mamayat po. Yan, malakas yung kumain ng maridagwa. Pwede na po namin siyang ibalik doon sa may bakod. Kasi pag palagi sila sa labas, madisgrasya po yung mga tanim natin dito ng mga maridagwa. Yan o. Yung mga kakasibol pa lang na sanga, kinain nila. Hindi makatubo hanggang mamatay pag palagi sila sa labas. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin oh. Adobong pato, may gulay, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Wak! Hadlok sila ako. Panautan mo ba? Ang mga panautan ba? Wala boy. Daliwak. Ikaw bro, ikan bro. Teka. Pangyari. Saya mau ular deh. Jawaban kamu. Lah kan idla mana? Bisa kata ke mana? Kasi pato to. Tao.
Tahon. Dali, wak. Oh. Juga pindah motor pasok dulu. Oh, nailan grupo na sila? Belum. Wala na sila problema lagi tuktak. Ito wala problema dito hapsa ka kayo. Ay. Balik na. Kasi nung nagkulat ako kita, wala naman nakasto diya. Bawal, dagat bol. Lugan. Dagat. Sebulan dito sa tawa. Ito nga. Botong nukuan, botong dili. Sorry ako mga ito. Pasagoyo daw pumayaw, mataa. Sagoyo daw. Pito ba? Pito. Lahat ng mga bata nila. Kaya lang didi. Ako muna. Kanang liwat ana laki mga tikon. At kung nakita mo kilat mo liho. Yung family na hagdan. Nagiging pisi. Hindi na makikagda. Tulad pisi. Asa man doon? Nung di anak? Nagiging pisi. Yung pagmangkon ba? Ano ba? Kung magpulang ng bulot, kung ba? Nung tapang yung pumumpay? Bumangkon mo ito niya. Nangita ka kanina, masag kung iwan. Kung kami makuna dito, ta? Yung tao nyo kanina? Tulungan ba tayo sa maka? Yan ba ang magpuntalaan? Kapuan ko lang yan. Lahat mga mabutan. Nakatuwa lang. Nagulap mo na ba ako? Kamu ba mo? Ikaw na mo. Ano mo ko ka? Di ka na. Salamat ka rin, Noy. Puro lamo ka. Ito na ni. Tahana. 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 Doon lol. Kasing-kasing ka na. Dito. Kalau na magwak. Ano ba ko? Kapungko ng bangko? Kita ka sa timing. Pak. Di siya sa piyansa. Duduk dong asal yang atas kita pas lo. Banda ko dari dia. Susah. Dari udah lah. Ano siya? One? Yung nga?
Marami ka. Mama mo. Ang gas mama nito ah.